I thought of this show. And I've tried several techniques sourcing more materials from the farm and the garden. So let's start with the portraits. Derek Jarman was a writer, painter, poet, filmmaker, gay rights activist, and a gardener. And he's actually part of the Five Gardens show I did 2 years ago. I did this portrait of him. That's his writing, The Gardener Digs in Another Time, Without Past or Future, written by, I used Tony Godfrey's handwriting, perfect for the artwork. And so he found this cottage. It's called Prospect Cottage in Kent. And he found that while he's ill with AIDS, so he fell in love with the cottage and the place. It's a very harsh place. It's by the beach near the power station, and the beach, it's full of shingles, different kinds of rough stones. And he was able to develop a unique garden in a very harsh environment while he was dying. I mean, he's cultivating something. He's growing living things. And there's just a poetry in that. I haven't seen the garden in person. I just saw the images, and they were like really beautiful. See, he used different flints, those objects that he found from the sea, and then different kinds of stones. So it's like someone cultivating a talismanic garden. Dito, from the gardeners, I portrayed the naturalists, starting with Jane Goodall. So she's a famous anthropologist, and she's also known for studying the chimpanzees, the behavior. So while researching on her, especially the images, ang napansin ko talaga sa kanya yung very prominent do sa mga images, yung kanyang hands, na it's always giving something to the chimpanzees, or like always taking care of them. Kakaiba para sa akin si Jane Goodall kasi kalimitan tao, we grab. Pero siya, she always gives. She always ganyan. So very caring. David Attenborough from BBC Earth. Sabi niya hindi daw siya talaga naturalist, pero he documents what we can find in nature. So, yung mga natural things na naandito, yun yung mga ipinangalan sa kanya. Like, etong Nepenthes, from endemic siya sa Palawan. Ito yung ipinangalan kay David Attenborough. Daming pinangalan sa kanya. So, itong species ng fish na kadikit niya yung kanyang anak. So, this is the Polyptila attenboroughi, a bird. And then, the Echidna, Saglossus attenboroughi. And then, the queen. Si Maria Sibylla Marian, born on April 2, ka-birthday ko. So, she was a naturalist, a German naturalist, and also famous for her scientific illustrations. Family niya kasi parang mga printmakers and artists din. So, parang medyo madali sa kanya na pinasok yan, yung paggawa ng mga scientific illustrations. Although, at that time talaga, yung mga babae, hindi nila nagiging linya yan. Tapos, yung Suriname, Dutch colony niya sa South America. So, doon niya talaga na-explore yung iba't ibang klase ng mga insects, tsaka yung life cycle ng insects. So, itong mga ginamit kong images sa kanya, galing mismo sa scientific illustrations niya. And ginamit ko palang medium for both paintings is encaustic, yun yung melted wax. And then,
nag-etch using needles. Bago ko siya, yun yung pinadrawing ko sa kanya. Tapos, bago ko siya pinipintahan ng acrylic. This is Leonard Ko. So, he's a Filipino naturalist. Our premier ethnobotanist. Yung ethnobotany is yung pag-aaral ng paggamit ng halaman sa particular culture. So, namatay si Leonard Ko November 15. Actually, napatay siya habang nasa bundok sa Leyte. Kasama niya yung isang guide at isang farmer. So, parang ang sabi ng military encounter. So, na he was caught in a crossfire. Pero nasa ano pa yon, nasa court. So, may kaso. So, para kay Leonard, napaka-importante yung scientific names ng mga halaman. So, kaya ito yung naisip ko kung paano siya i-portray, gamitin yung mga scientific names ng mga native plants natin. Yung mga plants naman, yung drawing ng plants, based naman sa drawing sa illustrations ni Father Blanco. Ang ginamit ko dito is ink and caustic and yung gold leaf. Naisip kong lagyan ng gold leaf patterns ng leaves kasi parang ano din siya, metaphor for nagsisimbolize sa tears dahil sa pagkawala ni Leonard. Kasi hindi na daw mapapalitan talaga, walang makakapalit kay Leonard Ko sa passion, dedication, sa sacrifice, at saka takot na siguro yung mga botanist. Kasi kailangan mo umakyat ng bundok para mag-explore. Tapos, wala ka namang kinikita, tapos mapapatay ka lang. So, ganun. So, kakaiba siya. So, parang hero natin si Leonard. And then, yung another groupings is the life cycle series. So, yung life cycle, so parang ganyan na rin yung naging practice namin. So, parang ako, ginawa ko ito yung life cycle as a way of conquering fear of death. Na kasi parang mas nagiging modern, mas nagkakameron ng barrier yung mga tao sa kanilang environment. So we build houses, we have cars, everything. So parang nagkakameron talaga ng malaking disconnect sa nature. Unlike siguro yung indigenous people na yung pamumuhay nila is very much connected. So siguro iba yung outlook nila sa pagdating sa death na they're part of the ecosystem. They're part of the life cycle na walang dapat ikatakot. From after your death, mabubulok and then may tutubo. So parang ang ganda niya kasi hindi tayo napupunta lang sa wala. May from our ashes, from our remains, parang something beautiful will come out and it will promote more life. Yung life cycle 2, so pinapakita ko yung parang katulad ng practice namin sa farm, instead of sunugin, kasi meron kaming chickens, may rabbits, so kinakain, pero parang kailangan ipakita yung respect sa kanila at saka yung pagbabalik sa ibinigay sa amin. So, kailangan pakainin kung anong gusto nila. Like yung mga, nagtatanim din kami ng gulay, hindi para sa amin, kundi para din sa kanila. At tapos, kung i-slaughter man sila, so yung remains, instead of sunugin or i-dump kung saan, pinatatanim ko doon sa mga puno, na may mga fruit trees, na mga paborito nilang prutas. So parang pagbabalik lang. Tapos, respect din sa remains nila. Part ng life cycle natin, yung pagka kasi dinamp mo yung pagkaginamit mo yung yung mga bones, hindi naman yan nababaliwala. So parang nagko-compost siya, nagkakameron ng kakaibang network sa ilalim, na nagsusupport ng ibang life system. So parang more on mag-compost ka,
ibalik mo yung nature sa nature, mas nagiging rich yung lupa. Maganda din para sa atin. Yung mushrooms, ano na lang yan, parang yan yung fruiting body ng ano, 'di ba? Nung mycorrhizal network. Minsan kasi hindi natin napapansin, ang dami-daming detalye sa environment natin. Like recently, akala ko yung fallen log, dapat sunugin mo yan kasi wala magkakameron ng termites. Pero parang kailangan, buhay pa rin pala siya. Parang maaring sinusustain pa siya ng mga fellow trees niya na hindi lang natin alam. At saka, every inch pala nun, parang teeming with life. So parang libo-libo, milyon-milyon na naandun. So parang kailangan pabayaan lang natin siya. Kasi hindi lang natin alam kung ang dami pala niyang binubuhay. Sa pagkamatay ng puno, ang dami niyang binuhay. So this is the other life cycle. Nung lumipat ako sa Batangas, very fascinated ako sa isang halaman. Ang tawag sa Batangas ay pungapong. In English is elephant foot yam. Oo, mabaho pag nabubulok. So parang may female at saka may male. So nauuna yung may leaves. Tapos susunod yung kanyang flower. So yan na ito yung mga flowers niya. Yan. So parang kulay niya, kalimitan is purple, pero may nakita akong gold. Tapos habang tumatagal, nabubulok, umaamoy, na amoy rotten egg, rotten rat. Sobrang lakas ng amoy. Pero yun yung way niya para maka-attract siya ng mga insects na magpo-pollinate sa kanya. So, nung lumipat kami, may madami pa doon. Nagkameron na ako ng kapitbahay, mga nakapitbahay, halos nawala na sila. So, hindi na namin nakikita halos. Ang ganda-ganda talaga nila. Pero parang hindi pala talaga tayo pwedeng mag-coexist sa ibang living things. So, parang may area talaga na para sa kanila, may area na para sa atin. At kung mag-meet man tayo at saka sila, kailangan meron talagang mabalanse pa rin. May respeto. Yan tatlo, what's in a name? So parang part pa rin, in connection pa rin sa portrait with Leonard Cohen. And also, it's a way of archiving yung mga halaman na natanim na sa amin at saka yung mga halaman na ginamit ko dito sa eco-printing. So, based to sa Philippine Encyclopedia of Plants. So, parang may coding ako. Yung kulay green is yan yung mga halaman na na-identify ko sa garden namin. And then, eto ang mga ferns, so from our garden pa rin. Nahirapan ako mag-identify sa kanya. Tapos, eto naman from Philippine Native Trees Book 303. So, yung mga naka-green, yan yung mga napakulay ko sa eco-printing. So, yung eco-printing, yan yung process ng pag-transfer ng shapes and colors ng flowers, ng leaves, seeds, barks onto paper or fabric. Tapos, using mordant. Yung mordant is a substance that will bind the tannin or the dye to the fabric or paper. Terminator 1 and Terminator 2. So, yung background niya, ang technique na ginamit namin is indigo dyeing and then chlorination and then cyanotype. And may rusting pa pala. So, parang gusto ko ma-evoke yung feeling, yung atmosphere pag nasa loob ka ng forest. Ang sinayanotype namin, yung mga endangered species natin, endangered creatures dito sa Philippines because of Terminator 1 and Terminator 2. So you see, Terminator 1 has wings of dragonfly kasi very good predator ang dragonfly kasi yung wings niya parang iba't iba yung movement. So pwede siyang lumipad
forwards, backwards, up, and down. So parang 99% yung accuracy niya na ma-capture niya yung yung insect. So very important yung presence ng dragonfly sa atin, sa garden natin, para makontrol, siya din yung magko-control sa dami ng mga insects. So parang hindi natin kailangan gumamit ng pesticides kung mababalanse lang natin yung environment natin, yung ecosystem. So si Terminator 2, ang ginamit ko naman is na wings niya are skeletonized leaves na kagagawa na rin niya. Bakit? So, ang technique na ginamit is the rusting, indigo printing, eco printing, and then embroidery. Makikita nyo, yung background is eco print on paper. So, mga halaman namin yan. So, parang konti pa lang yan. Nung nagsimula ako, siguro yung na-try pa lang naming halaman do sa property namin, baka mga 10% pa lang. So, tsaka mas madaling magpa-print on paper kaysa sa fabric. Tapos, yung mga insects naman, mga hybrids yan. Sinimulan ko yan 2012 during my residency sa STPI, pero works on paper yon. So, tinry namin sa embroidery. Baka tingin ko maging iba yung treatment. Tapos, very fascinated ako sa mga hybrids kasi parang product na to ng evolution. Evolution of nature with a human being. So, naapektuhan natin kung paano sila nag-e-evolve. Hindi ko alam kung paano tayo naapektuhan ng kanilang evolution. Malamang yung existence natin, 'di ba? Kasi nababago sila, malamang nababago din tayo. Sa akin, parang gusto ko to kasi parang kung siguro meron tayong features ng animals, ng plants, baka mas makaka-empathize tayo sa kanila. So, a tree is not a forest. Kasi parang parang no man is an island. It takes a village to raise a child. So, parang show na to. Parang it takes a lot of help from other people para mabuo ko tong show na to. So, from the gardeners, sa mga nagluluto, sa mga nakatulong ko sa projects, yung mga nagbuburda, yung nag-construct nito, yung mga pets na nagpapasaya sa amin. So parang kasama sila talaga, parang it's the whole package, kaya nagkameron ng gantong show.